Today's conversation is very special. I'm joined by someone whose story reflects strength, courage, and authenticity. I'm truly honored to have her. Please welcome Francesca. Thank you so much. Thank you for having me, Dorothy. Yeah, you're welcome. Thank you for your time today. I'm super thankful. Brief introduction lang. So, si Francesca is a comedian and singer, performer, and an art teacher. Paano ka napunta dito sa South Africa? Bale, I met my husband over 12 years ago via Tinder. Tinder, yes. 12 years ago? Yes, 12 years ago. And then 2018, sabi niya sa akin, I wanna go back home. Sabi ko, what? Tapos sabi ko, why? Sabi niya, family. Sabi ko, but you're gonna pluck me out of my family. Pero sabi ko, it's a new experience for me. So sabi ko, wherever you wanna go, I'll go with you. So 2018, we got here. Tapos parang for me, being a Filipino here, there's not a lot of Filipinos here. I think, nung the last time I asked the embassy, parang mga sa 20,000, 30,000 people lang. Buong Africa? South Africa. South Africa. That's most of the Filipinos here are in Pretoria. Pretoria. Live in Randburg. Gusto ko makamit ng yung people here, learn about their culture. Since I was a stay-at-home mom, said parang I wanted to learn yung culture nila. So I started learning Zulu. Oh, yeah. Wow. So right now I can speak Zulu Fluently. May biggest lesson ka ba or like life-changing experience dito sa South Africa, whether good or bad, yung something gusto mong i-share sa amin? My one life lesson that I've learned is if you have the opportunity, if you're given the opportunity, go ahead and grab it. Kasi it might, like what I always say, that one phone call might change your life. So I became a comedian because one of my closest friends, Courtney, shout out to Courtney, I was talking to her, sabi ko sa kanya, gusto ko maging comedian. Ngayon, meron siyang friend na events organizer. Tapos, binigay niya sa akin yung number. Sabi niya, kontakin mo. Kinonta ko. Pagkakonta ko sa kanya, sabi niya, come on Thursday. Tapos, first time ko yun, June 20, 2024 was the first time I performed. After nun, yung si Samoka, that's his name, si Samoka contacted me para bumalik. Para bumalik. Tapos, meron silang isang featured comedian, parang special. Tapos, 3 kaming kinuha. Ako lang yung isang babae. Tapos, ako lang yung Asian. Ikaw lang Asian. Asian mix na. So, yun, super proud ako kasi in the comedy world, hindi masyadong madami yung Asian. Hindi, not only Asian, Babae. pati babae. Yun. Kaya sobrang proud ako nun. Tapos from there, ayun, tuloy na yung comedy shows. Regular. Sayang di ko man lang napanood. Nakakainis. Sa Pinas, favorite namin. May pinupuntahan din kami sa Pinas, sa May QC. Yung friend, may malapit sa ABS eh. Pero hindi. Yung mga comedy drag show joints. siya. Oo. Yun nga. Yung mga Kaya nga friends sabi ako ko dun. minsan parang Friday, Saturday, by yung main event. kaya sabi ko, parang hindi ako sisikat sa Pilipinas katulad nung gaano ko kakilala dito sa South Africa. South Africa. Kasi sa Pilipinas, 'di ba, usually ang mga sumisikat na comedians is yung mga gays, ganyan. So, kung meron akong isang advice to everyone, sa mga Juana everywhere, grab the opportunity. That one phone call might change your life. Thank you. Ayun, yun lang. Nag-stay siya sa Pinas? Like, Yes, he mga stayed in the ilang- Philippines siguro mga 6 years. Oh, yung tagal din. 6 6 years. Pwede asan kayong, province ng Pinas? I don't have a province. My dad is Spanish. So, sa Manila talaga? Sa Manila. Manilenya. Yes, Manila. Ako kasi Kabitenya. Shout out sa mga Sa mga Manila sa mga Dasma chapter. Saan sa Manila
pala? Sa may, alam mo yung UST? Oo. Kamura So to. doon, sa may ganun. UST, we Tama have ba, Morato? yung house namin. Hindi, sa QC. Peace ba yun? USD tayo. UST, sa may Espanya. Espanya pala. Sa talaga? Bahain. Oo. Bahain. Ay, tumira ako dun. Sa nagko-call center ako. Ay, hala, hindi niya Basta- alam yung ano niya, geography niya. Hindi matagal na yun. 2011 ata, 2012. Yung daddy ko is puti. Well, half puti. Tapos yung mommy ko is Filipina. So, anong full name natin, Be? Francesca Isidro. Isidro. Talagang, Yes, Spanish. Hindi ko na nga alam ilang taon ba tayong kinangker ng mga Espanyol. 400 years. 400. Pag nakita niyo po yung daddy ko, sabi nila mukha daw siyang si Pablo Escobar. Ay, talaga? Meron ka bang isang song na yun talaga yung panglaban mo? Oh my gosh. Yung It Might Be You, Oh, ni wow. Patty Austin. Pwede ba sumample? Time, I've been passing time, watching trains go by. All of my life, lying on the sand, watching seabirds fly, wishing there would be. Yun. Ano naman, nabitin naman ako. Dapat another session, music naman talaga. Record tayo ng kanta mo. So, goosebumps. ay, thank you. Kasi dito yung naririnig ko, alam mo na yung music ngayon, hindi na soulful kagaya ng before. Yung before, ngayon parang Oo, yung parang, we're going up. diba? Naalala ko si John Lloyd tuloy. It might be, diba? It might Diba, be you. Yes, it might be you. Hindi, yun si Patty Austin, one of my favorite singers. Tapos, yung best friend ko here, he's 60. Pero he's from here. Tapos white siya. Tapos he's my drummer. Oh, okay. Shout out to Andy. Hello. Hello, Andy. Yeah, and a great friend. Yeah. So, sa lahat ng kinanta ko, sinabi niya, you sing that song The best. So, kaya yun, for me, yun yung one of my favorite songs. Tapos, we just performed last February, yung last Thursday ng February, together. Saan? Sa Ferndale, Okay. it's called Young Rebel Studios. Ayan, nag-plug na tayo. Oo, shout out sa Young Rebel. Young Rebel Studios. It's on Ferndale on Republic. So, doon kami usually nag-perform. I performed din at Chicago. Tapos, yun, supposedly, merong performance sa Irene. Okay. Tsaka sa River Sands. But then, Oo, kasi alam ko nga sa Irene meron ngayong holiday. Lagi silang may market ng pag-heritage. since uwi na nga. Kaya nga, ano ba yan? Kung sinimulan natin ito December pa, nakailang episode na tayo. Kainis. Pero grateful ako, ma'am. Kahit naligaw ka pa ngayon. Diyos ko, dahil sabi ko, shit, nasaan na ba ito? Isang oras Nasa na. Nasa Oo. Alberton pala ako pumunta. Sama ba? Basonia. So, tawag doon, sorry to cut you Anong masasabi mo pag sinasabi nila lagi? Kasi tayo nasa South Africa, afam. Anong masasabi mo sa lagi, nakaahon na to sa Ay, hindi totoo yun. di ba? It's not true. Na, kunwari, sometimes it's for love. At saka, hindi lahat ng afam ay iaahon ka sa kahirapan. Pero you must work together Yeah. as a couple, as a unit to get to where you want to be. Pero sometimes there are times na it's a struggle. Kasi, di ba, life is like a circle. Sometimes you're down, sometimes the only thing you're gonna go to is when you're down is up. Yun sabi. Mayroon ka bang kanta na naiisip or parang ito team song nyo talagang... Namin dalawa. You Were There. Ayun ba yung kay Gary V? Kay Regine. Ay, kay Regine. I guess you heard, I guess you know. Times I might have told you, but I guess I'm too slow. Oh, shucks. Oo, alam ko. Yan. When you were Oo, there. kinanta ko yan sa kanya. No, when I performed sa Young Rebel. Shout Kinanta out. ko yan sa kanya. Oo, shout out kay Mark. Sa Young Rebel. Ang naging support system mo, ang hirap kaya mag-adjust.
Well, for me, yung unang-unang naging support system ko here is, sino ba? My black friends. Okay. My black friends. Kung bibilangin ko yung black friends versus Filipino friends, mas marami talaga akong black friends. Tapos, dalawa lang yata yung white friends ko. Okay. Oo. So, yung naging kasama ko sa comedy, naging super close kami. Super tight relationship. As in, we call each other almost every day. Kilala ko yung parents nila, kilala ko yung family, ganyan. So, sila yung naging, kumbaga, nahihingahan ko kapag meron akong sama ng loob or something like that. Pag sa Filipino, ang naging ka-close ko dito is si Jen Williams. Yung kung saan ako nag-Facebook Live. Okay. Siya talaga parang kapatid ko siya. As in, more than 5 years na kami magkakilala. Tapos, nung last time na umuwi ako sa Pilipinas, as in, nagstay ako sa bahay ng parents. Wala siya. Ako lang tsaka si Jeremy. Tapos, ang tawag ko sa mami at daddy niya, ma, pa, ganon. Siya yung super pinaka-close ko. Tapos, sila Ate Glessy, sila Vivian, si Jazz, mag-name drop ako si Jazz, si Apple, Sir Jim. Shout out po. Si JR din. Yung Kuya Jerry pala, si Kuya Jerry Sushi. Kuya Jerry, padalan mo kami ng sushi. Wow. Shout out sa sushi. Sana may event ulit. Alam mo, sabi ko nung huling event, nakaka-shock tayo pagkain. Oo, dami Sharon. Shout out kay Amba sa lahat. Amba, thank you sa lahat. Grabe po. Tingnan mo na podcast patuloy dahil sa Juan. Next, ay interview ko si Angel. Si Miss Angel. Mag-ready ka. Homesick ka ba? Hindi. Yes and no. Na-homesick ako kasi, alam mo yung feeling na kapag yung parents mo, nandun na sila sa age na matanda na. Na yun yung doon ako na-homesick. Tapos yung isa ko pang anak, doon nakatira. So kapag inisip ko everyday, yung anak ko tsaka my parents, doon gusto ko umuwi. Pero kung tatanungin mo yung, gusto ko mo bang umuwi? Actually, since I'm going home now, sa Thursday, today is Tuesday. Kung ako tatanungin, kanina nung nawala ako, in-enjoy ko yung drive. Kasi sa Pilipinas, hindi po tayo makakadrive ng ganong matiwasay. Totoo. Na yung din-drive ko ng 2 oras, baka siguro inabot na ako ng 6 na oras sa Pilipinas. So, hindi ako na-homesick. Actually, yung best friend ko, si Pam, tinanong niya, ready ka na ba umuwi? Sabi ko, hindi. Ayoko umuwi. Pero, ayun nga, if not for my eldest son, who's 18, if not for my parents, hindi ako ma-homesick. I like it here kasi I've built a life here. I've settled for lack of a better term. I've lived my life here. I was able to achieve my dreams here. Yeah. Whatever it is that I wanted to do, dito ko siya na-achieve. So, for me, merong malaking part sa akin ayoko umuwi. Pero malaki din yung 50-50. Ganun. Favorite ka ba ang food ng South Africa? Drivers. Pero yung drivers na dry, tsaka spicy. Parang biltong ba yan na Yung drivers, yung sausage na yung ganun, oo. Kaya nga parang yung biltong na mahaba. Oo. Tama ba? Lagot ako. Shout out to yung biltong is yung sliced siya. Slice siya. Pero may mahaba na biltong, yun, diba? drivers yun. Nga, okay. Yes, oo. Sorry. Lagot. Matagal ka na ba dito? Dumating po ako dito, January last year. So, January 1 year. 2025. Yes. Okay. 1 year and 2 months. Tama ba? 2 months. Oo, 1 year, 2 months. I came here March 2018. Anong taon na yun? 8 years na. 8 years na. Ay, nako. Pero ako, nung nagsimula ako dito, grabe yung lungkot ko.
wala akong masyadong kilalang Pilipino talaga. Yung nag-start ako makapuntang Filipino party, yung first time na invite ako yung October. Yung birthday nila Ate Glessy, nila Roxy. Ay, yun, nakapunta. Oo, sama-sama sila, 4. So parang, sabi ko, ay, may mga Pilipina pala. Doon na ako actually nagkaroon na, oh, may life dito kasi every Filipina may story. Tapos lahat sila gusto dito, nagstay. Almost uuwi na rin ako noon, diba? Yung parang nalulungkot na ako. Yung mga time na hindi ako lumalabas. So, hindi ka na uwi ngayon? Sorry. Hindi na. I will try to build my life din dito. Kasi dito yung mahal mo eh. Hindi mo naman pwedeng iwanan kung maghiwalay kayo, diba? So, dito na. Ito na talaga. Ayun. Hindi, sobrang saya dito. Yung community. Of course, merong drawback, no? Pero kapag nasamahan mo yung mga right people, masasaya ka dito. Hindi, like ano naman ngayon, yung parang yung heart ko talaga grateful. Tapos, in-embrace ko na ito na talaga yung bago kong The first year mo pa lang. Oo, no? Sabi nga ng iba sa akin buti nga ikaw, first year mo pa lang may mga kaibigan ka na. Yung iba, 4 years, wala. All these years, wala, diba? Katulad ko, nung 2024 lang ako sumama sa Filipino community. Tapos, bakit ngayon ka lang namin nakita, ganyan. So, sasabihin ko, hindi kasi ako sumasama. Parang I kept to myself, na parang, ang sinasabi ko pa before, madami na po akong Pilipino kaibigan. pero nung nagkaroon ako ng Filipino friends dito, doon ko nakita yung community talaga. Tapos as in, they know how to value you, they know how to cherish you, na parang, teka muna, ito, ganyan. May pa-Sharon, diba? Dami pa. Hindi na pa-Sharon. Shout out sa mga Ate Glessy, thank you. Sa Bopis. Sa Bopis ko. Oo. At saka sa chicken pastel. Ayan, yun. So, kunyari, sabihin natin, may bibisita dito 1 week or 2 weeks. Saan mo sila i-recommend na makita yung best of South Africa? Meron ka bang recommendation sa mga Pilipina dyan or mga gustong mag-South Africa? Anong, kunyari, tour guide ka? Saan mo sila? Kung tour guide ako, dadalhin ko sila sa Cape Town. Oh, Cape Town. Cape Town. I love Johannesburg, but kasi sa Cape Town is mas more, I would not say touristy, pero mas madaming areas doon. Although, kahit na may beach doon, wag po kayo maglalangoy kasi sobrang lamig po Ay, doon. nako, sobrang lamig. Hindi maliguan. Oo, hindi. Parang nung Freezing. first time ko nagpunta doon, dinala ko ni Mark. Sabi ko sa kanya, why didn't you tell me that there's a beach here? Sabi niya sa akin, put your feet in the water and tell me how you feel. Sabi ko, oh my gosh! Water's freezing! Para siyang freezer water, ganyan. Oo, nginig-nginig ka, be. Pero doon ko sila dadalhin. Tapos kung gusto nila hear yung game drive, dito sa Johannesburg. Hindi ka pa nagugutom. Hindi. So kung, ayan, nagtanong na bigla, hindi pa ready. Ready. So kung may South African friend ka, bibisita sa'yo, anong lulutuin mo sa kanilang Filipino food? To represent. So, like what I said, diba, madami akong black friends. Yung mga black friends ko na we have a podcast. Every other Sunday sila pupunta sa bahay. Okay. Nalutuan ko na sila ng adobo, Okay. pansit, lumpia, siomai. So, lahat ng Pilipino na dish alam nila. Tapos, nung birthday ko, si Jen, binala niya ako ng lechon. Oh, wow. So, first time nila nakakita ng roasted pig. May bilihan palang lechon dito. Meron. Saan? Oo. Bigay ko sa yung number. Pero wala silang mantomas. Yun nga. Ang labnaw, yung sauce nila, wala talagang tatalo sa Pilipinong panlasa. Yung Mang Tomas na sauce, wala. Meron ako nabilan dito noon last year, Mang Tomas. Parang isang linggo lang, maubos ko na siya. Ako din. Oo, hindi. Tsaka, yun parati kung kunwari uuwi ako, pagka si Jen,
ayan, si JR din, nagpadala sila ng Mang Mang Tomas. So, kasi nga, yun dito, unlove now. Oo, tsaka banana ketchup, no? Oo, wala wala. talagang tatalo. Walang tatalo. Masyado matamis yung ketchup nila dito. Matamis ba? Ano mang ketchup dito? Heinz. Heinz, oo. Hindi, yung iba kasi, yung sa Spar, matamis siya. Hindi nga kami nagki-ketchup dito. Minsan ayoko nang isipin kasi makukumpara mo talaga na. Saka, yung suka, si Ate Glessy, magaling siya gumawa ng pinakurat na suka. Ah, wow. Ate Glessy, baka naman siya. Saka dito, naalala ko nung pumunta ako sa grocery, di ba tayo may atsara? Oo. Dito meron sila ang tawag atsar. Akala ko Atsar. pareho. Yun nga, yung mango atchar ba yun? Oo. Hindi. Oo. Nung tinikman ko siguro, ay, Iba. hindi pala siya to. Akala ko din nung una atchar. Atsara. Hindi siya atsara. Pero mango eh. Mango atchar. So yun na yung mga naluto ko. Tapos nilutuan ko din sila chicken feet, atay, ayun. Gusto ko niyan. Huling kain ko sa mga 2 years ago pa sa Pinas. Ay, nang alin? Chicken feet. Gusto ko ng adobong chicken feet. Ay, magugustuhan mo yung sweet and sour chicken feet ko. Meron ka bang secret pag nagluluto ka? Like, kunyari, yung iba, ito, instead na water, Sprite. May ano ka ba? Love. Love. Kinakantahan mo yung pagkain? Hindi naman. As a Minsan singer? lang, kakanta ako pagka Okay. hinihintay siyang kumulo. Pero, Okay. hindi, yun lang. Yun, love. Oo. As in. Tapos, wala. Ajinomoto. Ajinomoto ka? Meron. Hindi meron dito. Okay. MSG. MSG, oo. Meron nga. Oo nga, MSG. Yun ang isa pang sikreto. Gusto ko malaman kung sa Pinas ba talaga nagluluto ka na? Oo. Nag-aral ako sa, sa Enderon. Ay, talaga? Ay, once to siya. Alan Ducas. Shout out. Yung yung Enderan, pang mga barko yan eh. Yung mga friends ko na chef, sa Enderan sila nagpa. Talaga ba? Mga Ayun. sa barko. Yun, hindi kasi hilig ko talaga magluto. Hilig ko rin mag-drawing. Sabi nung nanay ko, nung magka-college na ako, sabi niya, anong gusto mong course? Eh, nung time na yun, nursing, yung pinaka-hype ng time na yun. Sabi ko, hindi. Kasi bata pa lang ako, yun ang hilig ko mag-drawing. Sabi ko, then, sa UST ako nag-graduate ng fine arts. Sabi ng mami ko, tsaka ng daddy ko, para ako nagpapaaral ng doktor, pero hindi magiging doktor. Kasi mahal yung mga gamit. Grabe yung canvas pa lang, yung brushes mo. Grabe. Tapos nung sinabi ko sa mami ko na gusto ko maging chef, sabi niya, ayan ka na naman. Mahal yun din eh. Oo, mahal So, din yun, yun. Pero hindi ko siya natapos. Alala ko parang si Catherine Bernardo Enderan eh. Alam ko yun din ata yung school. So maybe GC siya. So, meron ka bang Instagram or i-promote mo yung kung saan makita yung art mo? Yung art ko, usually, ngayon ang nakapost doon is, my Instagram handle is @francesca_comedy. Okay. Pero pag skin roll down nyo sa baba, nandun yung mga art. mo. Oo, tapos nandun yung mga students ko. Pero ako, I blur yung pictures ng mga estudyante ko. And then, kahit na iba-blur ko yung pictures nila, I ask the parents, can I post? Yeah. But I'm going to blur their faces kasi you never know, di ba? Oo, Sa yung panahon consent. ngayon. Tsaka yung iba super sensitive. Hindi, tsaka sa dami ng online predators nga hindi mo na alam, di ba? Mamaya nasa OnlyFans na sila. Shocks. Di ba? So, ayun. Speaking, may kids kayo, di ba? Can you share your experience as a mom in a foreign country? Kasi sa Pinas kung mom ka, may mga tulong eh, di ba? Dito wala. Wala. Paano? Kunyari ako, gusto ko mag-anak. Paano? Anong ma-advise mo sa akin? Ang pinaka-advice ko is, hindi ko naman i-advise kasi alam ko tayong mga Pilipino, di ba, katulad nga sinabi nung Sunday, Madiskarte. resilience. Resilience. Oo. Kahit na ano mangyari, lalo na pagka mommy ka na,
lahat gagawin mo para sa mga anak mo. Lahat, bago ikaw, yung mga anak mo muna. All the time. Diba? Tapos, you always want the best for your kids. You always give them not what they want, but what they need. Yun. Kasi nung naalala ko, nung dumating kami dito, 2018, the next year, yung end ng 2019, yun na yung COVID eh. So, wala na, lahat na. Kailangan, alam ko na maggupit ng buhok. Kailangan, alam mo yun, ako yung nag-grocery. So, ikaw nagugupit ng hair na? Ako, oo. Up to now. As in, di ba lalaki? Yung razor. May Razor, ganyan. Tapos may gunting. Bumili kami ng kit na gana. Oo. Oo, kakagupit ko lang ng buhok ko kay Jeremy nung isa. Pero ikaw, pag nagpagupit ka, Si JR po yung gumagupit. oh, shout out. Shout out kay Ang layo naman kasi. Ah. Di ba? Pag galing ako dito, isang oras. Ang hirap. Pwede Diba? siya pumunta rito. Buti ikaw may sasakyan ka. Kasi ako wala Uber. Uber. Shala, Uber. Paano ba? At hindi, pag nag-Uber, wait lang. Pag nag-Uber ka, hindi ka mawawala. Hindi ako marunong yung public transport. Ay, wala nagpa-public transport Never pa ako dito. nakasakay. Wala. Uber lang. Tapos bahay, Uber kung Uber or aalis. Bolt? Bolt. Hindi ko pa rin na-try. Hirap eh. Kasi sa akin iisip ko, kung sa Pilipinas napakagalaera ko at gabi talaga walang takot. Dito kasi, ang hirap. Hindi ko sure. Kaya, niiwasan ko na lang din gumala or lumabas. Nung nagka-comedy ako, hindi all the time ako nagsasakyan. Lalo na pag kunwari, alam ko sobrang late. Kasi medyo malabo yung mata ko pag sa gabi nagda-drive. So, either Bolt or Uber yung ginagamit ko. So, okay naman siya. Buhay pa naman ako. Okay. So, meron akong question dito. Okay. Being Filipina abroad, pag sinabi yan, anong masasabi mo? Being Filipino abroad, it's not easy, but all you have to do is believe in yourself, no? Kasi kapag hindi mo sinubukan, sa kangkungan ka pupulutin. You have to push yourself hanggang sa kaya mo. Kasi ang tanong ko doon parate, for me, for my personal experience, mamamatay ka ba? Or namatay ka ba? Hindi naman, di ba? Parang what's wrong with trying? What's wrong with, taking the next step and the next step and the next step to achieve what you want to achieve your goal. Ano ba yung goal mo? So ako, ang goal ko dito is to be a comedian. Check. Perform on stage. Check. So for me, as a Filipino, don't be scared. Don't be afraid of yung uncertainty because paano mo malalaman if you haven't even tried? So, yun. Thank you. Thank you. Very inspiring. Diba? Thank you. Alam mo yung mga ganitong usap, mapapareflect ka rin talaga na parang hindi lang ako nag-iisa. Alam mo yun, yung kinaya nga ng iba eh. Diba? Exactly. Kakayanin ko rin. Kasi nung umpisa talaga nag-isolate ako. What's one lesson every woman should know? Wisdom segment. What's one lesson every woman should know? You are better than you think you are. Kasi kung minsan, pag babae, di ba, parang we think na, teka muna, I'm not fit for this, I can't do this. No, you're better than you think you are. So for me, yun yung isang lesson na I think every woman should know. Parang wag mong tingnan yung sarili mo na mas mababa. Always see yourself na kaya mo yan eh. Magaling ka eh. Kung kaya ng iba, katulad sinabi mo, kung kaya ng iba, kaya mo din. So, yun. Cheers. Let's cheers to that. Yeah, Diba? cheers. Thank you. Thank you for having me. Thank you din. Ano ba yan? Miss Angel, you're next.